Alam ko nasa isip ninyo mga ka-Car Talks sa nakita ninyo sa B-roll. Iniisip nyo pang taxi or grab car, ano? Well, di ko kayo masisisi mga ka-Car Talks kasi yun ang common na ginagawa sa sasakyan na ito. Pero may bubuka pa kaya itong Toyota Vios 1.3e 2017 model bukod sa pagiging taxi at grab car? Tara, pag-usapan natin yan. Let's roll! So, welcome mga ka-Car Talks. Ngayon, nandito tayo pag-uusapan natin yung Toyota Vios 2017 model 1.3 e-variant. So, ano ba yung mga features niya dito sa harapan? So, dumako tayo ngayon dito sa headlight, yung headlight housing niya. Yung kanyang headlight housing mga ka-Car Talks, single lang. Magkasama na yung kanyang halogen bulb, yung high beam at saka low beam. Tapos banda rito, no, kung makikita nyo, nandiyan yung kanyang park lights. Tapos kung bababa ka ng konti dito, makikita mo yung kanyang signal light mga Car Talks na amber. Malakas yan. Okay na okay yung buga niyan. At isa sa nagustuhan ko dito sa e-variant mga Car Talks, meron siyang chrome accent dito, no? Mapapansin nyo. Tapos yung chrome accent na yan, magtutuloy-tuloy yan hanggang dito sa pinakagitna ng kanyang grill sa may Toyota badge. Kaya kung titingnan nyo, no, sporty. No, maganda yung looks niya. At sa baba naman, makikita nyo yung kanyang sa baba ng grill, sa bumpers niya. Ang ganda ng korte niya, no? Maganda yung design. Bagay na bagay doon sa kanyang harapan, yung kanyang front features. Ano pa mapapansin nyo dito mga Car Talks? Meron siyang fog lamps. So, yung e-variant, meron siyang kasama na fog lamps. Kaya maganda. Maganda yung visibility mo, hindi lamang kapag ma-fog, kapag maulan din. So pag-usapan naman natin ngayon yung engine nitong Toyota Vios na nire-review natin mga Car Talks. Ito ay 1.3 liter engine na ang tawag sa kanya ay 1NR-FE. Ito ay nagpo-produce ng 98 horsepower sa 6,000 RPM at 123 Newton meters of torque sa 4,400 RPM. Ito rin ay dual BBTI na, no, mga Car Talks. So ibig sabihin, yung variable valve timing niya na intelligent ay dalawa na sa dual camshaft niya. Meron pa itong isang engine na available sa G variant, ano mga Car Talks, yun yung 1.5 liters naman, which is slightly na mas malakas. Pero overall, para sa power to weight ratio nito mga Car Talks, mamaya di-discuss natin yan sa test drive natin. Pero medyo medyo underpowered ng konti lang naman, ano. Mararamdaman mo talaga na medyo nabibitin yung 1.3 engine sa sasakyan na to, lalo na kung puno siya. Pero yun lang, ano mga Car Talks, yung mapapansin natin sa kanyang engine. Tara, tingnan natin ibang parts pa. So ngayon pag-usapan naman natin yung kanyang gilid, ano. Una nyo mapapansin sa gilid mga Car Talks, meron siyang wavy na curve dito, no, sa gitna, na nagtutuloy-tuloy hanggang doon sa harapan niya, connected sa kanyang headlight. Kaya maganda tingnan, ano. At isa pa mapapansin nyo rito, yung kanyang door handles. Yung kanyang door handles mga Car Talks, katerno o kakulay ng kanyang body color, which is kasama yan kapag ka e-variant yung kinuha mo. At dito naman, yung kanyang side mirror, kakulay din ng kanyang body color, kasama yan sa e-variant. Pero medyo disappointing dahil wala siyang repeaters, which is usong-uso na sa karamihan sa mga sasakyan ngayon. Ang kanyang side mirror mga Car Talks ay power adjustable pero hindi siya power folding. Okay lang yan, ano, given na mid-variant lang naman ito ng Toyota na sedan. Ano pa makikita natin dito? Meron siyang cheek light, ano mga Car Talks, na connected sa kanyang turn signal. Kapag nagsisignal light ka, magbi-blink din yan. Ano pa? Makikita natin yung kanyang mags, ano. Yung mags, ano yan, stock yan, kasama yan sa e-variant na mags. So, ang size nito ay 15 inches na mated sa 185/60 na gulong na Yokohama tires. Yan din yung kanyang stock pa na gulong. So, maganda, no, mga Car Talks. Ano pa? Tingnan naman natin ngayon sa bandang likod. So, dito naman tayo sa likod, mga Car Talks. Ano mapapansin nyo rito sa likod ng Toyota Vios? Talagang binago nila, no? Binago ng Toyota yung design ng generation na ito ng Vios. Kung mapapansin nyo, yung kanyang tail light, mga Car Talks, yung kanyang taillight, single housing din, na medyo umaabot ng konti sa gilid, no? Ganda, di ba? Tapos, dahil single housing na siya, nandiyan na yung kanyang taillight at brake lights.
Nandiyan na rin kanyang reverse light at saka yung kanyang signal light. At may nagpapaganda rin sa disenyo nito, nagpapabalance, ano. Meron siyang guhit dito na nagtutuloy-tuloy, tumatawid sa kanyang trunk hanggang sa kanyang kabilang tail light. Kaya kung titingnan nyo sa malayo, balance ito mga ka-Cartox yung kanyang design. Sa bandang taas makikita natin dito yung kanyang rear windshield na may third brake lights. Hindi kita rito, no? Pero meron itong rear defoggers din. Yung rear defoggers, makakatulong yan mga ka-Cartox, lalo na kapag maulan, para hindi mag-moist yung ating rear window. At kung titingnan nyo rito, sa taas merong antena, no? O yan, antena, typical design ng kanyang antena. Sa kanyang trunk, nakakabit yung kanyang Vios badging sa upper left. Sa gitna, mapapansin nyo yung kanyang Toyota badging. At sa kanan naman, makikita nyo yung kanyang E-badging. So nandyan lahat sa taas, sa upper side ng kanyang trunk, kaya balance. Sa kanyang rear bumper, wala namang something, no? Walang kakaiba. Pero makikita nyo sa bandang baba, meron siyang reflector. Added visibility yan mga ka-Cartox sa gabi. So yun lang, no? Wala namang something special sa kanyang likuran. Pasok tayo sa loob. So bago tayo tumungo sa loob niya mga Cartox, pag-usapan muna natin yung kanyang upuan, no, yung driver seat niya. Meron itong tatlong adjustment, ano mga Cartox. Ito yung kanyang sandalan, na i-adjust mo, pwede mo siya i-ganon or ganyan. And then yung kanyang height adjustment. So hindi mo na problema kung medyo matangkad ka o medyo maliit ka na driver, na i-adjust mo yung taas ng kanyang upuan. At ganon din, na-adjust mo yung kanyang position, yung atras abante ng kanyang upuan, na-adjust din dito. Sa gilid niya, sa may pinto, mapapansin nyo, ano na siya, all power na, no, mga Cartox. Siya ay ano na, power window na sa lahat. At meron siyang power lock dito, no, button. At yung kanyang driver side na power window ay automatic. So isang pindot mo lang kusa na siyang bababa, at isang pindot mo lang pataas, tataas na rin siyang sagad kusa. So pasok tayo dito sa loob. Ano ba mapapansin natin dito mga Cartox? So una nyo mapapansin yung kanyang dashboard. Yung kanyang dashboard mga Cartox, tatlong bilog yan. So yung sa kaliwa makikita nyo yung kanyang RPM, yung kanyang tachometer. Sa gitna makikita nyo yung kanyang speedometer. At sa kanan makikita nyo yung kanyang fuel gauge. Anong nawawala? Nawawala yung kanyang temperature gauge ng mga Cartox, which is, I find it weird. Bakit tinatago ng Toyota yung vital information na yun sa mga drivers? Hindi siya makita, ano? At meron din siyang display dito. Ang display lang naman yan mga Cartox, yung odometer mo, yung trip calculator mo or trip meter mo, andyan lang naman. Then banda rito sa baba, makikita mo yung kanyang adjuster ng side mirror. Makakapili ka dyan, may adjust mo. At isa pa napansin ko maganda rito mga Cartox sa Toyota Vios, meron siyang mga cup holders dito na nakatutok sa aircon vent mo para siguraduhin malamig yung malamig yung drinks mo, no. At ganoon din sa kanyang manibela, wala namang special, 3-spoke, sa gitna busina at airbag. Sa kaliwa, yung pang-adjust ng kanyang audio controls, merong volume up and down. Tapos pang next or previous track, task mode. So wala namang special dyan, So dito sa gitna, makikita nyo yung kanyang AVN, yung kanyang radyo, no. Touchscreen ito mga Cartox, na may Bluetooth, may SD card, merong USB card, merong FM, AM, meron ding auxiliary, no, nandyan. At pwede ka rin maglagay ng HDMI dyan mga Cartox kung gusto mo nang meron kang TV Plus, madaling ikabit dyan. At meron na rin yang microphone, no, kung nakikita nyo, para sa built-in na hands-free control kapag may tumatawag sa iyo. Pagka nakakonect yung phone mo dyan, madali mo nang masasagot. Sa gitna, mapapansin nyo yung kanyang aircon controls. Simple lang, tatlong knob lang.
So ito yung kanya thermostat, fan control, at saka yung kung saan lalabas yung hangin. Dalawa lang yung controls niya mga Cartox yan, ano? Sa taas lang or sa baba. Taas baba. Tapos sa bandang gitna meron siyang mga konting lalagyan dyan. At yung kanyang shifter, manual transmission kasi ito mga Cartox, ano? So andito yung kanyang shifter. Pati yung kanyang handbrakes. Meron din siyang glove compartment, di lang makita ano kasi masikip. Pero isa lang din napansin ko dito mga Cartox, okay sana yung design, pati yung kanyang dashboard, ang ganda. Meron pang mga silver accent dito. Isa napansin ko sa kanya, kulang siya ng storage space. Sayang ito, no? Pwede sanang ano pa yan, buksan sa loob para magamit as storage space, pero hindi, kulang. So kung maglalagay ka ng cellphone dyan, hindi sapat. At wag kayong papaloko dito mga Cartox, mga ano lang yan, fake stitches lang yan. Akala mo totoo, no, sa malayo, pero pag personal, plastic lang yan na may fake stitches. So sa taas, makikita nyo, meron siyang map light, tapos meron ding switch dito ng on and off ng kanyang ilaw. Meron din dalawang sun visor, yung isa merong salamin pero walang ilaw. Sa kabila, nakakatakot tanggalin may mga document sleeves, pero meron din yang salamin, ano, mga Cartox. So yun lang, wala namang something dito sa harapan. So punta tayo sa likod. So bago tayo pumasok sa likod niya mga Cartox, tingnan muna natin yung sidings niya dito sa likod, no. So makikita niyo nandito yung syempre yung kanyang door handle, tapos yung kanyang power window switch at yung kanyang speakers. Wala nang iba, wala siyang cup holder dito sa sidings niya. Sige, pasok tayo. Kung titignan nyo mga Cartox, ako isang 5'7" na tao, no, yung height ko. At kung titignan nyo yung legroom, yun, no, maluwag pa. Halos may isang dangkal pa akong legroom, ano, dahil nga grab unit pala ito. So makikita nyo meron siyang parang harang dyan. So para lang sa ano yan, safety protocol o health protocol din ng grab. Pero balik tayo, no. Itong upuan sa harap, naka-adjust yan sa akin driving position na 5'7". Pero kung titingnan nyo sa likod, meron pa akong sapat na space para sa aking legs. Hindi ako mangangalay pag nakasakay ako rito. Pero dahil nga medyo narrow siya, subcompact sedan ito mga Cartox, medyo masikip talaga kung tatlo kaming sasakay dito. So magiging komportable siguro to kung dalawa lang. Pero pwede ka magsakay ng tatlo, siguro kung maliliit kayo, no, tatlo. Kasi design naman talaga ito para sa tatlo. Kasi kung titingnan mo, tatlo yung kanyang headrest dito. At pati yung kanyang seat belt, tatlo rin. So yun lang, ano, yun lang yung mapapansin natin dito sa likod niya mga Cartox. Tingnan naman natin yung trunk niya. So dito na tayo ngayon, no, sa trunk niya mga Cartox. Kung mapapansin nyo, maganda rito sa Vios, pagka binuksan mo yung trunk niya, medyo nakaangat na siya ng konti. Kaya magiging madali na sa'yo para iangat. Magaan lang naman siya So bubungad sa'yo yung trunk space niya mga Cartox. Hindi dinisclose ng Toyota kung ilang liters yung kasya rito. Pero tingnan nyo mga Cartox, decent naman, ano? Decent naman yung size ng trunk niya. At kayang-kaya naman maglagay ng marami din. Siguro mga dalawang medium size na maleta. Medyo disappointing lang dahil hindi na-fold yung kanyang rear seat. Para sana kung mag-additional cargo ka, pwede. Di kagaya ng ibang sedan. Pero overall, decent naman yung size ng kanyang cargo space. At marami ka na rin mailalagay sa kanya. So, ngayon nakita na natin lahat mga Cartox ng kanyang features. Tingnan naman natin, paano kaya manakbo itong Toyota Vios? Okay kaya itong i-drive? Tara! Okay, so mga ka-Cartox, no? Ngayon titestingin na natin kamusta ba yung real life driving performance nitong Toyota Vios 2017 model 1.3 E-variant. Sapat na kaya yung 1.3 engine niya para sa pang-araw-araw na drive natin? Sige, test drive na natin, ano? Una mo mapapansin sa kanya mga Cartox, given na 3-year-old car ito, pero ang lambot pa rin ng clutch. Napakasarap tapakan. Tapos, yung kanyang shifter, medyo short shift siya, so hindi mo kailangan mag-travel ng malayo yung kamay mo para ma-cambio siya. Dali siyang i-cambio. At yung suspension niya, malubak dito sa dinadaanan natin Pero, given na yun napakalubak na dinadaanan natin, pero hindi mo masyadong ramdam. Okay siya, malambot. Well, hindi kasing lambot ng mga SUV or ng mga talagang high-end na sedan. Pero para sa isang subcompact sedan mga Cartox, napakalambot ng
suspension ng Toyota Vios. At syempre, given na 3-year-old car ito, wala pa napalitan sa pangilalim nito, no, mga car talks, pero ganun pa rin. At yung engine response niya, no, kahit 1.3 siya, mga car talks, mabilis naman yung pag-respond niya sa mga throttle input mo, yung tapak mo sa accelerator, nagre-respond siya. Isa rin napansin ko rito, may parang ginagawa sa Toyota na something sa kanya na kapag ka medyo angat ka na, lampas ka na sa 2000 RPM, parang may extra boost na binibigay. Kaya nagiging dahilan yun para hindi ka masyadong mahirapan, lalo na kapag ka, tulad dito, papasok ka sa main road. Dahil nga may extra boost siyang binibigay, nakakatulong yun para bumilis ka agad. Bumilis kami agad. So dahil doon sa extra boost na binibigay niya, kaya medyo nakakalimutan mo doon na 1.3 engine itong dala mo. Well, dalawa lang naman kami mga car talks, kaya talagang talagang hindi siya masyadong persado. Pero na-try ko na kasi itong i-drive na puno, na 5 kami. Talagang paparamdam niya pa rin sa'yo na 1.3 engine pa rin siya. So medyo may konting hirap yung makina kapag puno na kayo. Pero kung everyday lang naman, everyday driving, dalawa lang kayo, okay din, mga car talks. Isa pa maganda sa kanya yung kanyang steering. Dahil ito electric power steering, mga car talks, ang ganda, malambot siya. Tapos kapag medyo mabilis na yung takbo mo, kagaya nito, takbo natin 40 km/h, medyo tumitigas na siya ng konti para hindi mo agad-agad mailiko. Kaya safety feature yun, mga car talks. Preno, ang lakas, dahil meron din tong ABS, kaya maganda yung preno niya, mga car talks. Kapag ka may bigla ng gulat sa'yo, madali mong tapakan yung preno, madali siyang ihinto. Aircon, malamig, okay din, given na tanghaling tapat ngayon, mga car talks, mainit, malamig yung kanyang aircon. At safety niya rin, meron siyang airbag sa manibela, meron ding airbags dun sa passenger side, at sa likod may mga curtain airbags din siya. Kaya overall okay ito. Fuel consumption, mga car talks, kamusta naman? Anyway, yung fuel consumption nito, kahit manual transmission ito, mga car talks, hindi siya kasi tipid talaga ng mga Hyundai Accent na diesel. Hindi natin siya may compare doon. Talagang medyo malakas to ng konti dahil medyo bumigat yung makina niya compared sa previous generation, o bumigat yung body niya compared sa previous generation ng mga Toyota Vios. Kaya mas tipid yung mga previous generation. Ito siguro average namin dito, nakakakuha kami ng 7 to 8 kilometers per liter sa city driving na traffic. Okay na yun. Highway, makakakuha ka ng 10 to 12 at the most. Kung takbo mo lang ay 80 to 100, which is super okay na, given na yung mga road conditions natin ngayon, traffic conditions, talaga mahirap. So okay na rin yun. Bank for the buck na yun para sa Toyota Vios, mga car talks. Well, overall, talagang kung city driving lang naman talaga yung hanap mo, mga car talks, talagang okay din tong sedan na ito, Maaasahan siya, reliable na Toyota sedan. So punta tayo sa next part ng video natin, mga car talks. Before anything else, mga car talks, kung naghahanap kayo ng bagong Toyota Vios, makikita ninyo sa screen yung list ng mga variants niya. Marami kang choices dito, mga car talks, kasi 11 lahat ng variants niya. Nandiyan na rin yung mga presyo nila as of making this video, mga car talks. So ano masasabi natin, mga car talks, sa Toyota Vios 1.3e 2017 model? Para sa iyo ba yung kotse na to? Well, kung ang hanap mo ay subcompact sedan na subok na ng panahon at reliable at hindi mo problema ang lakas ng makina, o kaya naman gusto mo lang naman ng everyday car na tiyak na dadalhin ka from point A to point B at hindi ka after sa pagiging tipid sa gas, well, kung ganyan kang tao, mga car talks, masasabi ko na para sa iyo itong Toyota Vios 1.3e 2017 model. So yun lang, mga car talks, Sana marami kayo natutuhan sa car review episode natin ngayon. Gusto ko rin magpasalamat sa inyo, mga car talks, sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Nagawa na natin ngayon yung road to 1K subs, Next project natin, mga car talks, road to 5K subs naman. Kaya kung di ka pa nakaka-subscribe, please hit that subscribe button at isama mo na rin yung notification bell at I guarantee you, hindi ka magsisisi, mga car talks.
Gusto ko rin magpasalamat pala kay Sir Sulit Tech Reviews sa patuloy na pag-support sa channel natin. Subscribe na rin kayo sa kanyang channel mga ka-Car Talks. Well, till our next videos, always remember, ride safe and enjoy!